Mga ka-TH, magandang araw sa inyo at mapagpalang umaga. Narito yung ating mga ka-TH na padadalahan natin ng Japanese wand na nag-order sa atin, nagpagawa. Ang kanilang order ay brass bronze na Japanese wand. So pure brass, pati itong rod niya ay brass, ang pendulum niya ay brass, bronze din, na ito ay loaded ng mercury added battery na nilagyan natin ng liquid metal mercury. So dito sa handle na to, ito ay nabubuksan. Yan. So dito mo ilalagay yung bala kasi ito ay walang ginto. Napakamahal ng ginto ngayon. Kung ito ay lalagyan natin ng ginto, baka hindi kayanin ng mga ka-TH natin na walang budget sa mga ganitong klaseng locator o detector. So kaya ang ginawa na lang natin ay ilagyan natin ng chamber dito para kung sila ay makahiram ng pambala, kahit anong klase ng mga ibala mo dito ay magdidetect naman siya. So ito yung pinakatakip niya, bronze din. Meron lang siya dito PVC pipe na blue para magkaroon siya ng lock pagsara para hindi nahuhugot. Wala namang problema doon kasi ang PVC pipe ay non-magnetic naman. So ito ay kay ka-TH na Grover Orculio ng Ruby Street, Morales Village, Matina, Davao City. May kasama ito na long range locator na kanyang pinapagawa din. Ito yun. So hindi ko pa nailalagay yung kanyang handle dito kasi yung bearing niya ay masyadong malaki. So maya maya magagawa ko ito, maipapadala ko rin sa kanya to. Itong handle at dito naman sa ano niya, itong handle ay lalagyan natin ng power load na mercury added battery, at saka yung mercury added battery ay lalagyan din natin ng liquid metal mercury. So dito sa handle pwede ka nang maglagay dito ng bala rin kasi lalagyan natin siya ng chamber load din dito. Tapos dito rin sa kanyang tulo ay pwede ka rin maglagay ng bala kasi lalagyan din natin siya ng takip. Ayan, may takip siya. So igaganon-ganon mo lang siya para maglagay ka ng bala. So ito yung kay ka-TH na Grover Orculio. Spring type yung kanyang pinagawa. Tapos meron pa ditong isa, ito yun kaya ka-TH na Grover Orculio, padala natin mamaya. Tapos meron pa ditong isa kaya ka-TH na Ruth Christie Espartero, San Francisco, Panabo City. Ito siya,
San Francisco Panabo City, San Francisco Panabo Highway. Itong Panabo City, ito ay Davao del Norte. Kasi meron din ditong isa na si Rendon Ugal ng Purok 5, Sindaton, Panabo City, Davao del Norte. So ito yung kanila. Pure brass bronze din yan. Itong kanyang pendulum ay loaded ng, ayan ang load ng kanyang pendulum. Ito ay loaded ng dito sa handle meron siyang espalto, meron din siyang battery carbon na dinurog. At dito naman sa pendulum ay meron siyang mercury added battery tsaka liquid metal mercury. So ito ay tested na to, tinesting ko na to. Ito ay talagang 100% na gumagana. So yan lang muna yung aking update mga ka-TH. Ito nga pala yung ating ginagawang long range locator. Ito yung load nito. So ang paggawa nito ay ganito. Yan. So meron siyang, kailangan mo nito copper tube. Ito yan. Tapos tsaka mo ilalagay itong telescopic antenna na to sa loob ng copper tube. Dito naman, ito naman yung sasabit dyan sa tornilyo. Ganyan. Dito yan, nakaganyan yan. Tapos dito man may kakabit yung bearing. Ito naman yung pupunta dito sa chamber para dito ka magbabala. So itong long range locator na to ay may option. Pwede kang magbala dito. Kabit natin kung paano. So ganyan yan. Ilalagay natin yung handle. Ganyan na magiging itsura niyan. So dito sa chamber, pwede ka magbala. Dito sa handle, lalagyan din natin to ng mercury added na battery dito. Diyan. Na naka-protect ka dyan. Tapos pwede ka rin maglagay ng bala dito. Kasi lalagyan ko rin ng cap. Takip. Para malalagyan siya ng bala. So dalawang chamber, dalawang option ng chamber ang pwede mong lagyan ng bala. So ganyan na magiging itsura niyan. Ito naman ay napapahaba. Mahaba ang kanyang telescopic antenna. At pwede mo naman siyang paiksiin. Ito yung tinatawag na long range telescopic locator. So ganito ang itsura niya. Pag walang handle, kakabit mo yung handle, magiging ganyan siya. Yan. Magiging ganyan ang itsura niyan. Yan. Magiging ganyan. So yun lang mga ka-TH ang aking update. At kung bago pa lang kayo
aking channel, ay pwede kayong mag-subscribe at pakiclick na rin yung notification bell para ma-update kayo sa mga ginagawa natin ng mga ito ay ionic. Ang tawagin ko ay ionic long range telescopic locator. Ito ay pure brass bronze. Pwede rin kayong magpagawa sa akin kung hindi nyo kayang gawin o kung wala kayong oras gumawa, ay pwede naman kayong magpagawa. Ngayon, kung kaya nyo namang gawin ay madali lang to. Kailangan nyo lang nito magnetic wire number 19. Yan, number 19 magnetic wire. Parang siyang ilalagay mo dito. Ito naman, itong tube bronze na to ay kailangan mo nang magputol ng 4 inches para dun mo naman ilalagay itong ano na to, magnetic wire sa kanya. Tapos ito naman ay lalagyan mo rin to ng magnetic wire para kumubit naman siya sa ganyan. Dudugtong siya kasama nito. Parang ganun. Ito yung pinakamalapit na akong mag-finish product nito. Yan. So parang ganyan. Ito ay lalagyan pa natin ng magnetic wire itong isa na to para magsalo naman siya dito. Para nakakonekta naman doon. Magnetic wire. Tsaka may lalagay ng ganyan dyan. Pag nilagay mo na, ganyan na magiging itsura niya. Yan, sa loob, ganyan na magiging itsura niyan. Tapos at saka may ilalagay itong bearing. Nilagay mo yung bearing, tsaka mo nga isasalpa. Tapos pag nalagay na yan, pwede mo na siyang gamitin. Kailangan mo lang siyang lagyan ng power load na para sa anti-decoy ay mercury added battery. Nalagyan mo kailangan ng mercury. Itong mercury na to ay medyo may pagka-red mercury. Medyo may kamahalan siya. Hindi siya silver. Yan ay may tinatawag na content ng gold. Kaya medyo mahal. Kaya minsan kahit wala kang pambala, yan ay magdi-detect. Pero hindi ganun kalakas. So ganyan siya. Ganun lang ang paggawa ng tinatawag na telescopic antenna. Mga ka-TH, sana lagi kayong magsusubaybay sa aking YouTube channel para ma-update kayo sa mga ginagawa nating mga locator. Kagaya nitong isa, ito ay malapit ko na rin natapos. Ito naman ay tinatawag na long range dowsing. Ito ay mahaba rin, telescopic din siya. Yan, long range yan. Pwede mo siyang i-ganon pagka hindi na kailangan, mailalagay mo rin siya sa tubo. Yan. Ito yung long range. Dalawa ito, left and right, ginagamit. Tapos may mga site din ako na tinatrabaho, pinupuntahan para sa ating mga pressure recovery.
Kaya huwag kayong magsasawa na alamin kung paano ang tamang paggamit ng mga ganitong locator, mga detector na non battery operated, kasi medyo mas maganda ito gamitin dahil convenient ito. Hindi mo kailangan dito magdala ng malaking detector na tumutunog na masyado kayong obvious kapag dadaan kayo sa mga lugar na medyo mapanganib, kasi pagka nakita nilang treasure hunter ka ay susundan kayo kung saan kayo at anong ginagawa ninyo, at ang gagawin lang nila ay pababayaan kayo, abangan, hihintayin yung mga progreso, mga ginagawa ninyo sa paghahunting, at kung sakaling matsambahan nyo na, makuha nyo na yung buried treasure dyan, ay sila naman ang kukuha niyan. Ibig sabihin, sila makikinabang. Kaya yung iba, mga hunter na na nag-iingat, ay hindi nagdadala ng mga metal detector na tumutunog. Hindi ko naman sa sinasabing hindi maganda yun. Yun ay tunay na maganda dahil may kamahalan nga yun. May presyo doon, kalahating milyon, 1 milyon. Pinakamura ng metal detector na talagang mapagkakatiwalaan mo ay nasa 100,000. Yung Geotech Macronota, hanggang 7 meters ang kaya niyang abutin. Kaya lang maingay yun, at saka minsan kahit mga mineralized na bato ay nadidetect niya. Kaya yung iba, pagka nadetect nun, ang gagawin, babasagin yung bato sa pag-asa at sa pag-aakalang yung batong dinidetect nila ay may laman. Balit pagkatapos silang mabasag yung bato ay wala silang makikita doon, wala silang nakikita kundi mga metal content, na yung bato ay merong tinatawag na mineralized iron metal content na nadidetect ng mga metal detector. So hindi kagaya nito, mga Japanese wanda ganito. Ito ay kung ano ang ibala mo, kung ano ang ibala mo dito, yun lang ang kanyang madidetect. Ito ay tested na rin na hindi nakakadetect ng decoy dahil din sa kanyang mercury added battery. Yun ay may capacity na anti-decoy. Ngayon, para naman lumakas yung kanyang pick up, pagka ikaw ay mag-detect na, nilagyan ko siya ng small amount of mercury liquid metal, kagaya na ito. So ito yung not spring type na pure bronze, brass bronze na Japanese one. So mga ka-TH, yun lang yung pinaka-update ko sa inyo. Gumagawa pa rin naman ako ng mga Japanese one na stainless. Ito kasi ay request lang sa akin. Gusto nila na ganitong design. Medyo may kamahalan nga lang ito, pero medyo presentable naman at saka sulit kasi wala na siyang electrical tape. At hindi ka na rin nangangamba na ito ay
masira sa tubig dahil wala na siyang electrical tape. Ito ay kahit ilubog mo sa tubig, ito ay tinatawag na waterproof siya. So bronze din itong ilalim na to. Yan, bronze din yan. Bronze siya lahat. Pero gumagawa pa rin ako nun ng stainless na Japanese one. Medyo ang kaibahan nga lang sa stainless Japanese one, yun ay nakabalot ng electrical tape at yun ay merong tinatawag na anti-decoy at saka itong magnetic wire. So itong Japanese one na ito na pure bronze, brass bronze, ay hindi na natin nilagyan ng magnetic wire dahil siya ay talagang purong tanso na. So malakas na ang kanyang frequency sa paghatak. Tsaka medyo itong rod niya ay tiger bronze. Ito ay malambot, hindi kagaya ng stainless na medyo matigas yung kanyang rod. Maganda yung galaw ng ano na yan, ng nitong brass bronze na ito. Maganda siya. Ayan. Itong dulo na yan, kaya maganyan yan, hindi ko pa nalilinis yan. Yan ay yun yung nilagay ko na pang waterproofing dyan na epoxy. Kasi pinasok ko dito sa loob na to, nilagyan ko muna ito ng mercury na liquid metal, tsaka ko ipinasok dito sa loob. Yan, nung naipasok na, tsaka ko nilak nitong brass bronze din na tanso. Sinalak ko dyan para hindi mahulog yung battery. Yan ay waterproof. Kahit yung handle nyan ay waterproof. So yun lang muna mga ka-TH yung ating update. Susunod yung mga lakad natin ay ipopost ko rin, i-vlog ko rin para makita nyo naman yung mga site na ginagawa natin na nire-recover. At meron din mga malalapit na ma-recover para kulang na lang kung saan makukuha yung item. Okay mga ka-TH, isang magandang umaga ulit sa inyo. At kung ikaw nga ay bago pa lang sa aking channel, paki-subscribe na lang at paki-hit na rin yung notification bell para ma-update ka sa lahat ng mga treasure hunting activities na ginagawa ko.